kayo ng personal na income? Ano po yung drive ninyo? Ano yung plano ninyong gawin? Kasi kung hindi po clear ang plano nyo, paano po kayo makakayat ng ibang member pa na mag-join sa inyong co-op? Kung hindi po nila makita yung plano na maganda, bakit sitan? So, next po. So, syempre, yung development plan po. Kasi mamaya, ang plano ninyo ay bibili kayo ng mamahaling machine. Pero wala naman po kayong enough na budget. So, yung development plan po na inyong i-create, dapat po yung realistic at kaya pong afford ninyo po. So, isa po yun sa i-consider ninyo, yung timeline and then po yung budget. Next po, such other matters that the board may wish to bring to the attention of the members. So, di ba po kanina, trabaho pa? Yes. Sa bukid. Kahit po nagtatrabaho sa bukid o nagtatrabaho sa opisina, yan po yung stage 1, man at work. Ibig sabihin, hindi pa kayo tumitigil lang sa bahay, kundi kayo ay nagtatrabaho pa. Ang stage 2, man and money at work. So magkasabay, nagtatrabaho kayo, at the same time, nag-i-invest ka. So karaniwan ngayon, napapansin niyo po ba doon sa inyong mga anak na karaniwan ang kanilang mga trabaho ay work from home? From home. May mga anak po kayo nagwa-work from home? Yes. Yan. So parang mas maganda yun yung sa bahay ka lang, medyo mas maliit yung iyong gastos kasi hindi ka na uupa ng apartment. Hindi ka na gagastos sa maraming pagkain. So marami pong savings pag ikaw inasa bahay lang nagwo-work. Then yung pong number 3, money at work. So ibig sabihin, yung money na lang nyo ang nagtatrabaho para sa inyo. So ano po yun? Kung kayo ay may utang sa bangko, yan po ay under po ng liability. Loan. Mga bills. Loans payable. Ang bills? Babayaran. Then balance, the difference between credits and debits in the account. So sabi nila, credit less debit equals kupit. Yan. Pero yan po yung balance. The difference between credits and debits in accounts. Yan. Ang sabi dyan, dapat daw yan ay parang, anong tawag, timbangan. Dapat patas lang yan. Kung magkano yung iyong credit, dapat ganun din ang debit para magbalanse yung iyong timbangan. Then bond, debt instrument through which companies and government can raise money. So ano ba yung mga bond na tinatawag? Treasury bond. So yan po ay parang mag-i-invest ka, parang bibili ka sa isang company or bibili ka sa government ng treasury. Hindi po, iba po ang stocks. Ito, iba po itong bond. Parang bibili ka, para ito naman pong yung pera mo, gagastusin naman ni company or gagastusin ni government para doon sa kanilang mga projects. So, yung paggamit nyo ng checking accounts. Mahirap po kasi pag money na, hahawakan mo ang pera, tapos magta-transfer, medyo mainit kasi sa mata ang pera. Kahit sabihin mo na yan ay hindi mo gagastusin, kung bigla kang nangailangan, nasa iyo ang pera, madaling magastos. Lalo na kung mahina po yung ating internal control system na alam naman natin na wala nag-check sa atin. Kaya, may ano po kasi yun, meron namang, anong tawag to, parang mag-ano ka ng sa bangko, statement of accounts, di ba, nag-ano yung check. Sige po, at ako hindi pa rin masyado, hindi naman kasi naman ako accounting, kayo. CDA sa Cooperative Development Authority ay okay na po ang inyong co-op. Siyempre, meron pa po kayong iba pang kailangan gawin. So, kailangan nyo po magparehistro sa inyong munisipyo, especially din sa BIR. Kasi po, kung na-discuss na po kahapon, ito na po yung next slide. Yan.
So, hindi po ibig sabihin na kayo po ay rehistrado na sa CTA. Automatic po ang inyong tax exemption sa BIR. So, deficit pa siya. Meron pa siyang deficit na 600. Yung pong second scenario naman, even lang siya. Kumita siya ng 3,400, then ang expenses niya 3,400, so even lang. Hindi malaki, walang balance. Ang pangatlong scenario naman po ay ang total income niya is 3,400, ang expenses niya mas maliit, so 3,000 lang. So, ang kanyang balance ay positive. Meron pa siyang net surplus. So, saan po kayo dyan? Sa number 3. Ang gagaling talaga, number 3. Hindi pwede naman jump, okay?